Ako po si Maricel Osegi, mula po ako sa lokal ng Grand Valley, distrito ng Rizal. Ako po ay guro sa pagsamba ng kabataan. Ang natapos ko po ay Bachelor of Elementary Education. Ako po ay kasalukuyang nagtuturo sa mababang paaralang elementarya ng Sitio Mata, sa Binangonan po. Ako po ay dating Katoliko. Lagi ko pong natatandaan tuwing sasapit ng December, andyan po yung simbang gabi. Walang araw na hindi ako nagsisimba noon kasi sabi pagka daw 9 na araw mong nagawa yung simbang gabi, siswertehin ka. Kaya lagi po yun yung ginagawa ko. Kapag madaling araw po kasi yun ginagawa ko po pagka hindi ako nagigising agad, talagang sumasama po yung loob ko. Kaya simula nag-a-alarm ako para magising ako ng madaling araw, makapagsimbang gabi. Tuwing Miyerkules po, sa Catholic po kasi merong Adoration Church. Pagkatapos ng klase ko, pumupunta po ako doon sa Adoration Church. Doon po ako nag-i-stay, doon po ako nagdadasal. Hanggang sa doon po ako nagpapalipos ng oras. Ganun po ang ginagawa ko dati. Ginagawa ko po yun dahil kasi naniniwala po ako dati na siswertehin ako pagka nagsimba ako. Pagka pumupunta ako sa simbahan, yun po. Noon po, ang relihiyon sa akin, basta yung gagawin ko lang, yung ginagawa ng iba, yun na, relihiyon na po sa akin yun. Wala po akong particular na para kaligtasan po kasi hindi ko pa alam yun hindi ko pa rin po alam na kapag naglingkod ka, andyan ang Ama, matutuwa sa'yo, hindi ko pa po alam yun noon. Alam ko po, siswertehin po ako, kaya po nagsisimba ako, yun po ang nangyayari. At saka po, pag may kasama yung mga kaibigan, o linggo, sa magsisimba, yun. Pagkatapos ng simba, mamamasyal, yun po, kaya ako nagsisimba. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng estudyante kong preschool. Noon po kasi meron kaming canteen sa Antipolo, pumunta po sila doon. Ang Katoliko po kasi sa amin, mga magulang, pumunta siya doon. May altar po kasi doon. Sabi niya, si teacher, hindi iglesia. Napaisip ako, yung batang maliit na yon, 5 years old, sinabi niya si teacher, hindi iglesia yon. Inumpisahan na kong akayin ng tiyahin niya. Hanggang sa meron ding kaibigan ng mama ko na customer po sa kantin, binibigyan ako ng pasugo, inakay niya po ako sumamba sa lokal ng Antipolo. Simula po noon, yun, nagtuloy-tuloy na ako. Yun po, inumpisahan akong bigyan ng pasugo, inakay ako, hanggang sa inaakay ako sa pagsamba. Doon po, nagdesisyon po ako na umanig po sa Iglesia ni Cristo. Una po, sa pamamagitan ng pagdalo po sa mga doktrina. Sa pagsamba po, napakinggan po yung tungkol sa Roma 16:16 na binabati kayo ng mga Iglesia ni Cristo. Doon po, parang meron po akong maliit na Bible, kaya pag uwi ko sa bahay, basa ako. Sabi ko pa nga sa mama ko, nung nagbabasa ako, nasa kwarto kasi kami nung, matingnan mo, yung palang nasa Biblia, Iglesia ni Cristo pala yung binabanggit dito, wala palang ibang relihiyon na binanggit. Doon pa lang, hindi naman ako sinagot ng mama ko, kaya yun, nagtuloy-tuloy ako ng pagsusuri. Nalaman ko po ng Iglesia ni Cristo ang maliligtas, sapagkat ito po yung tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya simula po noon, kahit anong mangyari, dumating yung pagkakataon na may mga hadlang, syempre sa pamilya, pero hindi po yung naging hadlang. Kapag alam ko pong oras ng pagsamba, wala pong makakapigil. Hanggang sa kasalukuyan po, ganun po ang ginagawa ko. Dahil naniniwala po ako na wala pong ibang tutulong sa akin, kundi ang Ama na nasa langit. Kaya po, ang ginagawa ko po ngayon, tumutupad po ako ng aking tungkulin. Wala pong hadlang, ano man ang mangyari sa buhay na ito, dira-diretso lang po, sapagkat ang tunay na kaligtasan matatamo ko po dito po sa Iglesia ni Cristo na aking kinabibilangan. Nabautismuhan po ako noong January 2, 2003 sa lokal ng Angono. Nung nandun ako, tungo po ako sa bautisteryo, mixed emotions po ako. Una iniisip ko, pamilya ko, na sana maakay ko rin sila, makasama ko rin sila na maging isang Iglesia ni Cristo. Kaya po nung nasa bautisteryo, papuntang bautisteryo, ang luha ko po hindi pumitigil. Kasi po, naramdaman ko po na yung mga gagawin ko, mga paglilingkod, para po sa aking kaligtasan, sa iglesyang aking kinabibilangan ngayon. Pagkatapos po ng bautismo, inisip ko po agad ang pamilya ko. Na sana, ipuin na nga mga puso nila
para makasama ko rin po sila sa mga paglilingkod. Ang ginawa ko po, para makasama ko rin sila, hindi ko po kasi pwedeng mag-iglesia kayo. Hindi po ganun eh. Pinakita ko po sa kanila kung ano yung mga ginagawa ko sa mga kapag Webes, kapag Linggo. Minsan nga sinasabi nila sa akin, ang aga-aga pa, madaling araw pa lang, gumigising ka na, masasamba po ako. Ganon din po pagka Linggo. May pagkakataon na naihahatid po ako ng papa ko sa kapilya. Akala ko po yun ay pagkakataon eh. Pero sa tulong po na ibang mga may tungkulin, may pumasyal din po sa bahay namin para maakay po sila. Dala po si mama sa kapilya, kaya lang po, hindi nga lang po siya nagtuloy-tuloy. Bagaman hanggang ngayon, hindi pa po sila kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi po ako tumitigil na akayin sila. Na makasama ko po sila sa mga ganitong paglilingkod. Sa ngayon po, ako po ay 21 years nang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Napatunayan ko po na hindi po ako nagkamali sa pagpili ng relihiyong aking kaaniban. Dahil sa mga pagsubok na dumating sa akin, may mga pagkakataon akala ko hindi ko na kaya. Pinansyal, pagkakasakit ng pamilya, maging sa hanap buhay. Pero dahil andyan ang Ama, nanalangin ako palagi sa Kanya ako nagtitiwala, hanggang ngayon, naninindigan po ako na ako po ay Kanyang tinutulungan. Pangako ko po sa Diyos, ano man ang mangyari sa buhay kong ito, dumating man ang mga pagsubok, hindi po ako aalis sa iglesyang aking pinaaniban. Hinihiling ko rin po sa Kanya na patatagin niya pong palagi ang aking pananampalataya hanggang sa wakas ng aking buhay.